Magandang araw! Kumusta na kayo? Nakapag-aral ba kayong mabuti? Narito na muli ang inyong guro sa ikatlong baitang sa agham o sa science, si Ginang Florida M. Villalobos. Tayo ay nasa ika-4 na linggo ng unang markahan. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang ating aralin at gawain tungkol sa matter o bagay sa ating paligid. Naunawaan ba mga bata? Handa na kayo? Tukuyin ang mga sumusunod na bagay kung ito ay solid, liquid o gas. Lapis. Magaling. Solid. Hangin sa loob ng lobo. Tama. Gas. Tubig. Magaling, liquid. Bato. Tama, solid. Hangin, uusok. Tama, gas. Paano nyo mga bata nalaman na ang bawat isa ay solid, liquid at gas? Tama. Ang solid, liquid at gas ay may kanya-kanyang katangian. Kaya nailalarawan nyo ang bawat isa. Tama ba mga bata? Isa-isahin nga uli natin ang katangian ng solid. Una, ang solid ay may kulay. Kagaya ng inyong bag. Anong kulay ng bag nyo? Ng inyong sapatos, ng inyong paboritong laruan, kagaya ng toy car, manika. Ikalawa, ang solid ay may hugis. Tingnan ninyo ang bubong ng bahay nyo. Ano kaya ang hugis nito? Pati ang hugis ng inyong mismong bahay. Ikatlo, ang solid ay may molecules na dikit-dikit, siksik at hindi nakakagalaw. Kaya nga ang solid ay may saktong hugis. Dahil nga ang molecules nito ay dikit-dikit, siksik at hindi nakakagalaw. Ika-4, ang solid ay may tekstura. Pag hinipo nyo ang mga halimbawa bola, makinis, may magaspang. Papel de liha, magaspang. Ang bulak, malambot. Ikalima, ang solid ay may sukat. May maliliit na bagay, may malalaking bagay. Ika-6, ang solid ay may timbang. May mabigat na bagay, may magaan na bagay. May mabigat na solid, may magaang solid. Ika-7, ang solid ay may volume. Pinakita ko dati ang pagkuha ng volume. O mga bata, sa katangian naman ng liquid, paano nyo nakikilala na ang bagay ay liquid? Una, ang liquid ay dumadaloy. Viscosity ang tawag sa kakanyahan ng liquid na dumaloy. Ikalawa, ang liquid ay may molecules na layo-layo, dumudulas at bahagyang nakakagalaw. Kaya ang liquid ay wala ring sariling hugis. At ito nga ay dumadaloy dahil sa molecules nito na dumudulas layo-layo at bahagyang nakakagalaw. Ikatlo, ang liquid ay walang tiyak na hugis. Ika-4, ang liquid ay may iba't ibang paraan ng pagdaloy. May liquid na mabagal, merong liquid na mabilis, at may liquid na napakabilis dumaloy.
Natatandaan nyo ba yun mga bata? Paano naman ninyo nalalaman na ang bagay ay gas? Dahil din sa katangian nito. Ano ang katangian ng gas? Ang gas ay isang uri ng matter, hindi ito nakikita, hindi rin nahahawakan, ngunit ito ay nararamdaman. Ano-ano pa ang katangian? Una, ang hangin ay natural na walang kulay. Subalit kapag ito ay nahaluan ng kemikal, ito ay nagkakakulay. Ang gas ay walang tiyak na hugis. Ang hugis nito ay ang lalagyan. Kinukuha nito ang hugis ng lalagyan. Ikatlo, ang molecules nito ay malayang nakakagalaw at tumatalbog, kung kaya't nauukupan nito ang ating buong paligid. Yan ang gas. At ang ikaapat, ang gas ay may timbang. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Naiisa-isa na ninyo ang katangian ng pangunahing uri ng matter. Nauunawaan na ninyo rin ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga bagay. Magiging madali na rin sa inyo ang matukoy kung alin ang solid, liquid, at gas. Ngayon mga bata, ihanda ang inyong lapis at papel para sa gawain sa pagkatuto. Handa na ba kayo? Gawaing pagkatuto bilang 11. Isulat sa sagutang papel ang MN kung ang molecules ng larawan ay malayang nakagagalaw, DN kung bahagyang nakagagalaw, at DN kung hindi nakakagalaw. Naunawaan mga bata ang panuto? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo lang. At ito ay magsisimula ngayon. Narito mga bata ang susi sa pagwawasto. Tingnan ninyo kung nakuha ninyo lahat ang tamang sagot. 1. Sa dalandan, DN. Dahil ang molecules ay hindi nakagagalaw. Bato, DN. Ang molecules ay hindi nakakagalaw. Ikatlo, tubig sa gripo, BN. Bahagyang nakakagalaw ang molecules. At panghuli, MN sa gas. Ito ang ating tandaan, ang mga bagay o matter ay maaaring matagpuan sa ating paligid. Ang mga bagay ay may iba't ibang kulay, hugis, sukat, bigat at tekstura. Ang mga bagay ay may iba't ibang paraan ng pagdaloy ng molecules o tinatawag nating ease of flow. Mga bata, ihanda na muli ang lapis at papel para sa gawaing pagkatuto bilang 12. Basahin at unawain ang sumusunod na tanong. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Bawat tanong ay meron kayong 10 segundo. Naunawaan ba mga bata? Handa na kayo? Unang tanong. Ano ang iba pang paraan bukod sa pagtingin upang malaman ang hugis ng isang bagay kahit hindi ito nakikita? A. Tikman. B. Hawakan. C. Amuyin. D. Pakinggan. Go! Ikalawang tanong. Alin ang hindi kabilang sa grupo? A. Pula. B. Asul.
C. Bughaw, D. Bilog. Ikatlong tanong, ano ang tawag sa kalayaang paggalaw o pagdaloy ng mga molecule sa loob ng lalagyan? A. Ease of flow, B. Pagbuo, C. Paggalaw, D. Pagkilos. Go! Ikaapat, alin sa mga sumusunod na pangkat ng bagay ang pareho ang tekstura? A. Baso, mesa, upuan. B. Bakal, pako, panghilod. C. Luya, kamatis, papel. D. Liha, espongha, panghilod. Ikalima, anong parehong katangian meron ang toyo, suka at patis? A. Hugis, B. Ease of flow, C. Kulay, D. Tekstura. Ika-6, anong uri ng matter ang sumusunod ang hugis sa lalagyan at may iba't ibang paraan ng pagdaloy? A. Gas, B. Solid, C. Liquid, D. Plasma. Ika-7, ano ang pagkakaayos ng molecules ng gas? A. Nagtitinginan, B. Dikit-dikit at siksik, C. Malaya at tumatalbog, D. Nag-uumpugan at dumudulas. Ika-8, alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tamang paglalarawan sa solid? A. Ang mga solid ay iisa ang kulay. B. Ang mga solid ay may tiyak na kulay. C. Ang mga solid ay hindi nagkakakulay. D. Ang mga solid ay may iba't ibang kulay. Ika-9, alin ang tamang pagkakapangkat ng mga solid? A. Usok, hangin, sabaw. B. Sabaw, tinidor, hangin. C. Pinggan, sabaw, kutsara. D. Pinggan, kutsara, tinidor. Ika-10, anong uri ng matter ang oxygen, hangin at usok? A. Gas, B. Liquid, C. Solid, D. Plasma.
Maraming salamat mga bata sa pakikinig at panonood. Magkikita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Ingat, magbait,